why does it matter what I believe? Ang sabi po sa Proverbs, no? Sabi niya, be careful how you think, no? Be careful how you think, sabi nga nun. Ano pa sabi niya? Your life is is shaped by your thoughts. Nakita niyo? Kita niyo yung worldview na kung sabi nga po, kung hindi ka nagpasakop sa Diyos, kung nagpasakop sa mga sabi-sabi, niyo? Katulad po ni Osama Bin Laden, nagpasakop po siya doon sa kay Muhammad Khattab. Kaya sino ngayon ang nanguna sa kanya, di po ba? Yung mga desisyon niya, ibinase po niya doon. At sa atin din po, ganito rin po yung nangyayari sa totoo lang. Okay, kung minsan kung tatanayin niyo ang buhay ninyo, ba't kaya mali-mali yata ito? Nyo, babalikan nyo ngayon. Alam nyo, sabi nga po, pinapayagan po tayong magkasala ng Diyos. Pero tandaan nyo, sana yung pagkakasalang yon ay magtuturo po sa atin upang maituwid yung buhay natin. Nakakalungkot, yung mga pagkakasalang yon, kung minsan talagang dinadagdagan pa natin dinadagdagan natin. Kaya nangyayari, parang, ito talaga ang buhay, parang gano'n na lang sinasabi ninyo. Pilit kayong binabago po ng Diyos, no? Kaya nga lang, dapat alamin po ninyo ang katotohanan. Ito po yung katotohanan na sinabi nito. Be careful how you think, sabi nga nun. Your life is shaped by your thought. Okay, sa Proverbs 29 verse 18, sabi, if people can see, no, what God is doing, they stumble all over themselves. But when they attend to what He reveals, they are most blessed. Hindi ba nyo tinatanong kung minsan yung buhay ninyo? Kasi kung minsan tinatanong ko din yung buhay ko, sabi ko, Lord, asan ba yung... Sabi mo, kung sakaling talaga magdedepende ako, talagang i-bless mo ako. Pero alam nyo, ganito kasi pananaw natin. Ang alam po kasi natin na blessing lang, ay yung pong mga material sa mga physical. Pero hindi natin tinitingnan yung spiritual blessing na siyang nade-develop po sa atin. Diba, alam po natin na maraming mga mayayaman na maski man sila ng pinakamayaman, asan yung kapayapaan nila? Diba, mayayaman man sila pero may kontento ba sila? Kontento ba sila sa buhay nila? Nakita nyo? Kahit kung tayo hindi, sabi nga, hindi natin natatanggap yung mga ganun na mga pagpapala, ay siguro inuuna muna yung pagpapalang spiritual. Ito kasi ang dapat natin tingnan eh. Inalagay po sila Adan sa si Eva sa Garden of Eden. Na sabi nga, dito muna kayo kumain dito sa Tree of Life. Okay, yung sinabi kanina, Rosel, hindi po Tree of Life. Tree of Knowledge of Good and Evil yung kinain nila. Okay, ibinigay, sabi, kainin nyo lahat yung mga nandidiyan. Pero isang bagay ay huwag niyong kainin. Alam niyo, ito yung lesson na dapat natin makita doon. Ang kinakain po natin ngayon ay hindi Tree of Life, sa totoo lang. Ang kinakain po ng tao ngayon ay yung Tree of Knowledge of Good and Evil. Nakita niyo, kapag may problema, kasi siya kasi ikaw. Ganyan, parang wala ng solusyon. Pagkatapos yung mga pangyayari po na hindi natin inaasahan, ito po yung naging resulta Kung mananatili po tayo doon sa kakakain ng Tree of Knowledge of Good and Evil, alam nyo, tayo na rin po nagpaparusa sa sarili natin. Ang gusto po ng Diyos ay manatili muna tayo sa Tree of Life. Iyon ang babalanse kasi doon sa kaalaman natin, doon sa Tree of Knowledge of Good and Evil. Hindi ba nyo alam yun? Okay, tinan nyo, yung pagbabago na nangyari sa buhay ninyo, nung kayo po ay nagdepende, nagbasa, nagpasakop sa salita ng Diyos, di ba nakita nyo yung pagbabago sa sarili ninyo? Yeah. Tinan nyo? Ngayon kung sakali talagang manindigan kayo ng husto dyan, kung sakaling manindigan kayo, kung sakaling sabi nga, oh Lord, dito na lang talaga ako magko-concentrate at medyo bawasan ko muna yung TFC ko, sabi nga, kaya bawasan ko muna yung mga
mga papasyal-pasyal ko dyan, yung mga, di ba? KFC daw. Di ba? Ito yung katotohanan na sinabi ng Panginoon. Seek ye first, di po ba? The kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nakita niyo? Na kung hindi tayo magsisik, ito kasi kung hindi natin susundin talaga yung mga sinasabi ng salita ng Diyos sa buhay natin, yung mga itinuturo sa atin, alam niyo, mahuhubog po tayo dun sa ganung klaseng worldview. Yes. Worldview ng karahasan, worldview ng paguluhan, Yes. worldview ng kasakiman. Nakita po ninyo? Ang kahalagan? Yes. Okay, sa Proverbs. Tapos yung pinakalas po sa First Peter. sa 1 Peter chapter 3 verse 15. Ang sabi doon, always be ready, sabi gano'n. To give a logical defense to anyone who asks you to account for the hope that is in you. But do it courteously and respectfully. Minsan po napag-usapan, kailan ba yung nag-uusap-usap tayo tungkol doon sa sarap. May kasiguraduhan ka ba kung saan ikaw ay mawawala rito sa pinalalagyan mo? Kasi kung minsan yung sabi nilang iba, para bang napakayabang mo, sino ba ang nakakaalam na nakakasigurado siya? Ba? Anyway, meron din mga samahan na sabi nga po, once saved is always saved, no? Pero kung titignan natin meron silang mga pinanghahawakan. Alam ba ninyo yung pinanghahawakan ninyo? Kung tatanungin kayo, kung sakaling mawawala kayo dito, nakakasigurado ba kayo? Amen. Saan yung ibabase ngayon yan? Saan yung Word of God na yun? John 16. 3:16. Baka questionin pa kayo doon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him. Pero ang paniniwala natin sa Diyos ay Panginoon natin sa tagapagligtas natin. Baka mamaya tagapagligtas lang yung paniniwala mo. Kapatid, pinaniwala mo ba siyang Panginoon mo? Amen. Okay. Kung pinaniwala mo siyang Panginoon mo, okay, nagre-reflect ba ito sa buhay ko? Kasi ito yung mga katanungan na kung minsan kapag medyo talagang sinusuri-suri mo ito ba talaga yung Diyos ko? Ito ba talaga yung pinapanginoon ko? Ito ba talaga yung sinusunod ko? Ako ba ay dumarating ng hindi late? O kaya ako ba ay nagbabasa sa umaga? Ako ba ay nakikipag-ugnayan talaga sa Kanya? Ako ba ay nakikinig sa Kanya? At ako ba ay gumagawa ng kalooban niya sa buhay ko? Di ba? Alam natin na sabi nga po natin sa evangelism, di ba? Laksa-laksa, milyong-milyong anghel ang nagdidiwang kapag isang kaluluwa ay naibalik natin sa Kanya. Binibigyan ba natin siya ng kasiyahan? O baka naman yung sarili natin ang binibigyan natin ng kasiyahan? Hindi naman yung tigas kundi sabi nga po, yung talagang pagpupursigi natin. Kung matigas, di layo. Maghanap ka ng iba, di ba? Maraming mga tao talaga naghahanap din sa mensaheng dala-dala mo. Pero ang pinag-uusapan po rito talagang Panginoon ba siya? Is He your Lord? Alam natin, di ba? Sa mga amo-amo nga lang natin di ba? Gawin mo to. Sir, hindi pa natapos gawin. Talagang gagawin mo lahat. Bakit? Dahil kasi amo siya alam nyo, ganun po. Di ba? Okay, kapag nakikita ka, tumatawag ka sa telepono, binabayaran ba kitang tumatawag ng telepono? O, di ba? Nakita ba ninyo? Kita nyo yung Panginoon? Yan ang tawag doon, Lord. Lord. Pero ito po yung kasiguraduhan na tinatanong ko sa inyo. Asan ba yung kasiguraduhan ninyo? Okay. Ito ba yung kasiguraduhan natin na siya makikita natin sa 1 John chapter 5:13. Pero ito pong pag-uusapan nila ang medyo tinamang. At least following. But they don't know if they're going to go to heaven. They think, well, I live a good life, and I've tried to, do good things for other people, and I think, the good Lord on that day, when that day comes, will let me into heaven, but
we can know we're going to heaven, so how can you know? How do I know I'm going to heaven? What do I need to do? Well, Scripture is very emphatic on this, and of course, a lot of you know this, and Greg, I think even you know this. Greg clearly knows this, but it's his life message. But yeah, but you know, in 1 John 5, you know, there is not a sense of uncertainty. He says this in 1 John 5:13. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. This is the confidence we have. This is the confidence. It is the finished work of Jesus Christ. No work, not by grace you've been saved through faith, that not of yourselves, it's a gift of God. Not by works, lest any man should boast. There's only one way we can get into heaven. That's by the finished work of Christ. If we trust in our own works there as filthy rags, they will do nothing. Our destiny is hell if that's what we're trusting in. But God sent His Son so that we could place our faith and trust in Him. He guarantees through His finished work on our behalf eternal life. We can know that we have eternal life by trusting not in what we have done. That's nothing to trust in, but in what He has done for us by His grace and to His eternal glory. Amen. Ay, ilaw. Di ba? Ang sabi niya, I write these things to you. Ito yung assurance, ito yung confidence natin eh. Pero kailangan talaga medyo usisain nga natin. Sabi, I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. Kita nyo, doon na naman yung believe. Pero yung believe na yun, sabi nga po, dalawang bagay yung paniniwalaan natin doon. Believe that He is our Lord and He is our Savior. Alam nyo, ito po yung dapat natin makita doon sa pag-uugali natin sa mga bagay na sabi nga po kung nagpapalusot po tayo. Diba, pag nagpapalusot po tayo, diba, napakalas yung kaba. Hindi ba nalakukan yun? Yes. Okay, kung ibabalik ko naman po yung ilustrasyon na isang bata doon, diba, iniwan ng tatay niya. Tapos hindi siya naglikot doon sa bahay. Pagdating ng tatay, ba talaga sasalubong yan. Pero nung siya po ay naglikot at medyo nakabasag, Tabo. kita nyo, hindi niya sasalubungin yung tatay niya. Tatago. Nakita nyo yung built-in na siyang ibinigay po sa atin. Dapat kapag hindi mo po i-develop yung built-in na yun, yung honesty na yan sa iyong sarili, alam nyo, hindi ka nahuhusgahan eh. Ikaw na huhusga sa sarili mo. Dapat ito po yung tinatawag na believe eh. Kung pinaniwalaan mo siya, sabi nga po, sabi niya, I read these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. Ito po yung assurance na meron po tayo. Bakit kung tayo po ay tinatanong, ito po yung pwede nating sabihin sa kanila eh. This is the confidence that we have. Because I believe. Di ba? Naniwala ka eh sa ginawa ng Panginoon Jesus sa Kalbaryo para sa iyo. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, sabi niya, it is by grace that you have been saved, and that is not on your works, so that no man can boast. Hindi sa sarili nating gawa. Alam niyo, tama yung sinabi kanina na sila, kung pumunta po kayo rito para sabi nga po, napilitan lang kayo, okay? Kung kayo nag-worship, nag-personal worship na napilitan lang kayo, alam niyo, ang gumagawa po doon yung lumang pagkatao natin. At ang lumang pagkatao na yan, it cannot please God. Pero kung pumunta po kayo rito dahil mahal nyo ang Diyos, di ba? Galing po yan sa puso, may pagkukusa. Nakita nyo yung dinedevelop po ninyong buhay? Nakita nyo? Ito po yung ngayon yung buhay na kapag makaharap nyo siya, sasaludo kayo. Di ba? Mission accomplished, sasabihin mo. So, sabi nga po, how can I strengthen my worldview?
paano ba natin mapapalakas yung worldview natin? Doon sa napanood natin na sabi nga po, para bang wala na yatang pag-asa. Diba? Hopeless na yata yung sitwasyon natin. Okay, walang imposible po sa Diyos, no? Sabi po diyan, sa Colossians chapter 1:16, everything, sabi nga, be careful how you think your life is shaped by your thoughts, sabi nga nun, no? Proverbs chapter 4 verse 23. Be careful, no? Be careful, mag-ingat ka, okay? Pagkatapos, sabi diyan, if people can see what God is doing, no, they stumble all over themselves, but when they attend to what He reveals, they are most blessed. Ito po yung good news meron po siyang in-reveal para po, sabi nga po, talagang mabago po yung kaisipan na siyang, sabi nga po, nandidiyan sa kaisipan natin. Amen? So, biblical worldview. Ano ba yung biblical worldview? Ang sabi po sa Colossians chapter 1 verse 16, no? Ang sabi yun, for everything, lahat ng bagay, absolutely everything above and below, visible and invisible, sabi nga, everything God started in Him and find its purpose in Him. Alam nyo, ito po yung team natin sa purpose-driven life. No? Kung ang lahat ay paikutin po natin, sentro po sa Diyos, ay nandoon po tayo sa tamang daan. Pero kung ang lahat ay papaikutin natin sa buhay po natin, problema po yung hahantungan natin. So, iikot po, sabi nga, everything, absolutely everything above and below, visible and invisible, no? Everything God started in Him and find its purpose in Him. At ito po yung nakita naman po nung ating napanood kanina, si Cherry, no? Rasamni. Ito po yung This is what I have dreamt about. All of my life coming over to this country that represents freedom, represents liberty. I came from a country where I didn't have a lot of freedoms because of the war. Soon he met a young woman and fell in love, but she was a Christian. When I first laid eyes on her, something happened in my heart. There was love at first sight. I knew that she's the one for me. And the fact that she was a Christian, I turned a blind eye to that because I was so blinded by love. Within months, Jerry proposed to Jennifer. I knew at 19 years of age to pray and ask the Lord if it was His will for me to marry Jerry. And after much prayer, I finally had a peace about it. But my conditions were that we would attend church as a family and that our future children would be raised Christian. Jerry agreed to the conditions, but vowed never to convert to Christianity. He said, I told you I would never convert. I was born Druze Muslim. I'm going to die Druze Muslim, and not anything you could say or do is going to change that. So I never said another word and just began to pray. As Jennifer prayed, Jerry studied the Bible. He wanted to disprove its claims. Instead, he began to see fundamental differences between Islam and Christianity. As I began to examine the scriptures, I came across some revolutionary teachings. In the 99 excellent names of Allah in Islam, not one is love, not one is Father. But I read about a God who loved mankind so much, even after they rebelled against Him, that He made a way that we could come before Him and call Him Abba. This was not the God of Islam. And so, during a Sunday morning church service in October of 1998, Jerry Rasamni stepped forward and accepted Jesus as his Lord and Savior. It was as though the scales had fallen from my eyes, as though I could see for the first time that God was guarding me and protecting my life all these years when I should have been 6 feet under. He was guarding me for such a time as this. Their lives have never been the same. After I accepted Christ, we truly became one. We worshiped the Lord together. It's a wonderful blessing that Jerry came to know the Lord before we started our family.
Jerry tells his life's journey from the killing fields of Lebanon to the loving arms of Jesus Christ in his book, From Jihad to Jesus. He knows that God has a plan to reach Muslims with the gospel. God says, in the last days, I will pour out my spirit on all people. He said, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. And we are seeing the fulfillment of Joel 2:28 in the Muslim world all over, where people in Islam are seeing visions and dreams of Christ, and they're coming out of darkness into light. Jerry is truly grateful for his life's journey. I should have spent eternity in hell. That's where I belong. But God, in His infinite mercy, sent His Son to die in my place so that I don't have to spend eternity in hell. And it's through nothing that I do, but it's through what the Savior has done on the cross for me 2,000 years ago. Vertical Asia. Amen? Okay, so, sabi nga po, ano ang dapat natin gawin? Nakatulad po na ginawa ni Jerry Rasamni, di ba? He learned the truth. Di ba? He learned the truth. Nasabi po doon sa Proverbs 23, learn the truth and never reject it, no? Get wisdom, self-control, and understanding. Kita nyo, wala pong imposible sa Diyos. Di ba? Ito po talagang sabi nga po, deep-rooted ang paniniwala niya, pero tinan nyo, binungkal po ng Diyos yung kaisipan niya. At nabungkal yon dahil lang po sa katotohanan. Kaya sabi po dyan, learn the truth and never reject it. Get wisdom, self-control, and understanding. Alam nyo, ito po yung katotohanan doon sa sinabi po ng Panginoon Jesus sa chapter 7 ng Matthew. Nung sa kanyang sermon po, tandaan po natin yun, ang sermon po of the Mount is chapter 5 hanggang 7. Alam niyo po, naging conclusion niya po doon sa sermon niya. Ito po yung sinabi niya, therefore, whoever hears the saying of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. Nakita niyo kung anong naging pundasyon ng Jerry na ito? Ginawa niyang pundasyon ng katotohanan. Pero tingnan mo kung sabi nga po kung ang pundasyon mo, sabi nga po ay hindi sabi nga po pabanjing-banjing ka lang sa katotohanan. Alam po natin yung pabanjing-banjing, ha? Talagang sabi nga po hindi mo talaga tunay na pinaniwalaan. Iba po kasi yung talagang pinaniwalaan mo eh. Kung pinaniwalaan mo isang bagay, alam mo mababago po ang buhay mo. Yeah. Hindi lang buhay mo, pananaw mo. Hindi lang pananaw mo, prinsipyo mo. Ano? Kahit kung ganun po ang pananaw niya, sabi nga, but everyone who hears the saying of mine and does not do them will be a foolish man who built his house on the sand. At ano po ang resulta? And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. Nakita nyo? Pero nanindigan po itong si Jerry Rasamni, pinanindigan niya ang katotohanan dahil kasi sabi nga po talagang ikinompare niya at nakita niya talaga ang katotohanan. Nasabi nga po, pwede mong tawagin ng Diyos na Ama mo, at sabi nga po ang isang makapangyarihang katotohanan na ipayag sa kanya, yung sabi nga po is God is love. Kaya punong-puno po ng hatred, pero sabi nga po napawi po yun dahil po sa pag-ibig at sa katotohanan na siyang itinuro po sa kanya. So we must learn the truth, number 1, and then number 2, we must discern what is false, no? Nasabi po doon sa John chapter 4 verse 1, don't believe everything you hear. Tingnan nyo? Carefully weigh and examine what people tell you. Not everyone who talks about God comes from God. Tandaan po natin yan. There are a lot of lying teachers loose in the world. Kaya ito po lagi kong sinasabi sa inyo, sa bagay talagang lantaran kong pinapakita sa inyo, talagang hinahango natin sa Biblia. Kung sakaling nagkakaroon man ng pagbabago doon sa mga verse, doon sa mga binabasa niyo ngayon, sa good news, o kaya kasi hinahango ko lang po ito doon sa maliwanag po na pagkasabi. No, katulad po ito, hinahango po sa message, kung minsan hinahango po sa NIV, sa Good News Bible, no? Na kahit yung pong mga maliwanag po na mga sabi nga po na mga English para at least lubos natin maunawaan.
Tandaan po ninyo ha, kung ako po ay nagtuturo, kung sakali nagbibigay man po ako ng mga ganyan sa inyo, alam nyo, dapat it's your choice na mag-imbestiga kayo. Maging katulad po kayo ng mga Bereans. Para hindi po kayo malinlang. Marami po mga nagde-deceive ngayon, marami mga katuruan na mga nakaka-deceive. Kahit kapag hindi po natin malaman ang katotohanan, alam nyo talagang madedevelop pa rin tayo dun sa worldview na magbibigay po sa atin ng kaguluhan. Maalala po ninyo yung sinabi ko sa inyo noon na sabi nga, bakit ipagpe-pray daw natin yung pag-aari ng mga amo natin para ibigay sa atin. At sabi nila, yun po yung kapangyarihan ng panalangin. Alam nyo, ikinuturo po yun ha. Ba't mo gugustuhin pa yung segunda mano? Bibigyan ka naman ng Diyos ng primera mano. O di mo ba? Bago. Pagkatapos ang nakakalungkot pa, ituturo mo pa at gagawin pa ng kapwa mo. Nakita niyo yung mga katotohanan na dapat natin. Bakit wag lang po tayong mananatili dito sa ating ginagawang pag-aaral. Pagdating po natin sa bahay, mag-review po tayo. Alam niyo, ito po yung dapat isang layunin, isang responsibilidad natin para malaman natin ang katotohanan. At sabi nga po, upang ang katotohanan na yan ay magpapalaya po sa atin. Yes. Okay, so discern what is false. At sabi nga, there are a lot of lying teachers loose in the world. Yung po mga mahilig po makinig sa TV, sa internet, kung marami po mga katuruan dyan na akala ninyo sa biglang tingin lang. Pero kung papailalim na, ayan na, matatangay na po kayo. Okay, so discern what is false. And then number 4, turn from the world to the Word. Okay? From the world to the Word. Okay? Sa paano paraan po? Sabi po doon sa Romans chapter 12, verse 2. Do not conform any longer to the pattern of the world, but be transformed by the renewing of mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Nakita nyo? Yung ginagawa natin. Kasi kung word pa rin yung kayo pa mo, abay talagang magkakaroon ka ng worldview na karahasan. Nakita nyo? Kahit hindi lang yung sinagap mo na yung katotohanan, isagawa mo rin ang katotohanan. Yun ang sinasabi doon. Marami kasi yung nakakaalam ng katotohanan pero hindi nila sinasagawa, ganun pa rin ang buhay nila. Hindi po ba nakakatakot yun? Ngayon, do not conform any longer to the pattern of the world, but be transformed by the renewing of, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. At ito po yung sabi sa Proverbs chapter 15, verse 14. A wise person, sabi gano'n kita nyo, is hungry for truth, while the fool feeds in trust. Alam nyo, kung i-expound natin ito, baka magkakatamaan na naman tayo dito. Ano sabi niya? A wise person is hungry for truth. Kung ikaw ay uhaw na uhaw, kaya talagang sabi nga po, ikaw ay sabik na sabik sa katotohanan, ano ang mga dapat mong binabasa, pinapakinggan, pinapakisamahan? Bible. Ito mo? Di ba? Kung sakali talagang katotohanan ang gusto mo, ay asan bang Bible study ngayon? Di ba? Parang ganyan, di ba? Okay. Ngayon, ano yung tinatawag dyan na while the fool feeds in trust? Pero ang sinasabi po natin dito, hindi natin pinagbabawal yung panonood ng TV, yung Facebook, yung mga hindi natin pinagbabawal yan. Diba? Pero sinasabihan lang na tayo dito kung saan tayo dapat talaga bumaling ng pag-iisip. Kasi kung minsan talaga kapag hindi natin nakokontrol na yung sarili natin, alam nyo, akala natin tama na yun. Hindi ba ganun ang pagka-develop sa atin? Sa una pa lang? Sa totoo lang, si David, alam nyo, hindi dapat siya nagkasala doon sa kay Batseba na yun eh. Hindi naman niya minsan lang tinignan yun, sa totoo lang, hindi. Kaya lang, nung paulit-ulit ng pinupuntahan, ayan na, natukso na. Diba, walang pagkakaiba doon sa sinabi ko sa inyo noon, yung pastor na pumasok sa bus. Nung nakatabi siya, sabi niya, stop, sabi pa naman. Please, don't. Kasi tumatabi sa kanya yung babae, nakatayo lang silang dalawa.
Pagkatapos nung medyo ang baset, medyo gumaganon-ganon na, pinagpilitin pa rin niya. Sabi, stop! Sabi niya, please! Please don't stop. Don't! Hindi siya lumayo. Ayan, ito mo, parang si David ganun di ba? Oo nga. Tapos nung hindi na siya lumayo, wala, nag-iba na. Sabi niya, binaliktad niya, please don't stop. Nakita niyo? Alam niyo, ganito ang kahinaan po natin, sa totoo lang. Ito po yung kahinaan natin alam niyo, itong katotohanan, hindi kabastusan ito, itong katotohanan, na kapag hindi natin ito namamalayan, Yes. Amen. Yes. okay, hindi tayo nag-iingat. Yes. Kasi layuan mo, di ba? Layuan mo. Kaya nga, may kanta Layuan mo ako. Totoo yan. Layuan mo ako. Ay, si Mimi, mahilig mag-tukso. Uy, grabe na. So, sabi nga po, a wise person is hungry for truth. No? Ang katotohanan, nabay lumayo ka dun sa tukso. Yeah. Di ba? Pero kung sakaling you are full, you feed in trust, sabi nga. Nakita niyo yung pagkakaiba dun sa katotohanan sa kayo. Yes. Kasinungalingan. So, turn from the world to the word. Okay? So, ang pinakalas po, eto na po. Kapag alam nyo, kapag nagawa mo yung learn what is truth, and then turn from the word to the world, no? And then discern what is false, ito po yung magiging resulta You will concern yourself with God's agenda. Ano po yung God's agenda? Yan. Paboritong verse to ni Esterlita. Seek first Okay. the kingdom of God. God will give you all you need from day to day if you make the kingdom of God your primary concern. Sabi po sa NIV, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, Shall be and added. all these things shall be added unto you. Diba? All these things shall be added unto you. As long na sabi nga po, you concern yourself with God's agenda. Okay? So, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. At hindi lang po yan. Ito pa yung napaka-importante. No? Nagsisik ka nga, alam nyo, pati yung bata, nagsisik din At alam natin yung bata din, kung nagsisik talagang medyo na Makulit. madedeceive pa rin yan. Pero ito, napaka-importante, kung magsisik tayo, kailangan ito po ang paninindigan natin. Stop thinking like children. Ano? In regard to evil, be infants, but in your thinking, be adults. Nakita ba ninyo ang katotohanan dyan? Huwag na po tayo mag-iisip bata. Huwag na po tayo mag-iisip bata. Alam nyo, ang dahilan kung bakit tayo nag-iisip bata, alam nyo, sabi nga po, ang sabi po, stop playing old tapes in your life. Mahilig po tayong magpaandar ng mga, sabi nga po, yung mga naging experience, naging karanasan natin. Balik-balik. Na nagbibigay sa atin ng lungkot, nagbibigay sa atin ng pagsisisi, ba't ako naging ganito, di ba? Pero kung titignan mo, may layunin po ang Diyos kung bakit nandiyan ka ngayon. Correct. Kasi ang layunin lang po naman natin, kailangan talaga magiging matured na ako, di ba? Hindi ba natin tinatanong yun? Yes. Okay, paano ka magiging matured? Ang sabi po dito, stop thinking like children. Ano nyo? Huwag ka nang mag-iisip na parang bata. Okay, yun po ngayon ang hinihingi sa atin ng Diyos. Okay, kung meron man tayong mga worldview, di po ba? Kung meron na-develop man tayo sa mga bagay po na nakapagbigay sa atin ngayon ng, sabi nga, ng kaguluhan sa buhay natin. Alam niyo, wala pong imposible sa Diyos. As long, sabi nga po, number 1, magpasakop tayo sa Kanya, and then we must learn what is truth, and then we must discern what is false, no? Turn from the world to the Word. Tapos, yung pinaka-importante po, concern yourself with God's agenda. Let us pray. Thank you, O God. Hallelujah.